Magandang hapon na naman sa inyo mga suki namin tagapakinig. Narito na naman po ang inyong abang lingkod, Kuya Peles. At ako po muli ang inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Soledad. Bueno, basahin na natin ang liham ni Soledad. Dear Kuya Peles, matagal na po ko kuya na nakikinig sa inyong malawakang programa sa radyo. At tuwing hapon ay lagi po akong nakikinig sa inyo. At meron din po akong napupulot na aral sa buhay sa mga isinasadulan ninyo na mga lumiliham sa inyo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Soledad, 50 taong gulang. At para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. O ano, saan na naman tayo gagala ngayon? Ikaw, saan ba ang gusto mong puntahan natin? Kahit saan. Saan ba? Ewan ko sa'yo. Pabayaan mo na yung pag-aaral-aral na yan. Ako rin eh. Tinatamad na rin akong mag-aral. Tingnan mo nga yung mga may natapos. O, anong nangyari sa kanila? Nag-asawa ka agad. O, di sayang din ang pinag-aralan nila. Pati magulang nila na umaasa na sana ay makapagtapos sila, ay nabagyo pa. Diyan din ako nawalan ng gana na mag-aral eh. Ang hirap kayang mag-aral sa kolehiyo. Hindi kaya ng utak ko. Pareho pala tayo. At teka, bagay nga tayong magkasama. Ano bang sabi sa iyo ng mga magulang mo? Sabi nila, papag-aralin daw ako sa kolehiyo. Pero tinatamad na nga ako eh. Mas masaya ang high school kesa sa kolehiyo. Panibagong pang pakikisama naman, di ba? Oo nga eh. Ewan ko. Basta tinatamad na akong mag-aral. Ano kaya kung maghanap na lang tayo ng trabaho natin? Naku, Jana. Mahirapan tayo niyan. Kasi high school graduate lang tayo eh. Subukan lang natin. Baka sakali. Nasaan na naman ba yung anak mo, ha, Soledad? Ay, nako. Ewan ko ba sa anak mong yan? Lagi na lang na nasa lakaran. Abay, daig pa yata yung lalaki. Kung maglakwat siya. Abay, kausapin mo nga yung batang yan. Kung gusto pa niyang mag-aral. Ay, nako, Damian. Kailangan na patapusin mo yung anak mo. Babae pa naman. Kaya nga, kausapin mo siya, Soledad. Habang malakas pa ako, kaya ko pa siyang pag-aralin. Hayaan mo at kakausapin ko siya. Mahirap yung walang pinag-aralan. Babae pa naman yung anak mo. Saan ba na naman siya? Saan nagpunta? Hay nako, Damian. Mula nang gumraduate siya ng high school, hindi na pumipirmi dito sa bahay. Nababarkada na yata yung anak mo eh. Kay babaeng tao eh. Papaano naman kasi? Laging kasama yung barkada niya doon sa kabilang barangay. Kaklase niya yata yun. Mula ng mga bata pa sila eh. Sila na lagi yung magkasama. Ewan ko ba sa dalawang yan. Parang iisa ang kanilang bituka. Paano? Kung ayaw nang mag-aral ng isa, hindi na rin mag-aaral yung anak natin. Ganun ba? Naku, hindi pwedeng mangyari yan. Hindi pwede, Damian. Saan ka naman ba galing, ha, anak?
Magkasama po kami ni Jana, inay. Kayo bang dalawa, talagang hindi na mapaghiwalay sa isa't isa? Inay naman, wala naman po kaming ginagawang masama eh. Alam ko, pero dapat huwag kayong gala ng gala. Abay, malapit na ang pasukan. Hindi ka ba magpapa-enroll sa kolehiyo? Inay, pahinga muna ako. Nakakapagod mag-aral eh. Anong nakakapagod na sinasabi mo? Ay, magagalit ang ate Sonia mo kapag hindi ka nag-aral. Sanaga itong bahalang magpapaaral sa iyo eh. Tinatamad na nga po ako, inay, na mag-aral. Ayoko na. Ay nako, hindi pwedeng hindi ka mag-aral. Kailangan na makapagtapos ka ng kolehiyo. Di ba usapan na ninyo yan ng ate mo? Noon yun, inay. Pero ngayon, nagbago na ang isip ko. Ano? Opo, inay. Ayoko na pong mag-aral. Nasaan na si Jana? Bakit wala pa? Ewan ko ba dun? Kanina pa tayo dito. Bakit hanggang ngayon wala pa siya? Baka ayaw payagan ng magulang. Paano tayo tutuloy kung wala siya? Antayin lang natin. Mamaya, nandito na yun siguro. Dumating na siya. Malayo pa naman ang pupuntahan natin. Paano kung hindi siya dumating? O di, hindi na tayo tutuloy. Ano ba naman si Jana, oh? Ang ganda-ganda na nga ng usapan namin, eh. Ano kaya kung sundin mo na siya? O kaya tawagan mo sa cellphone niya? Offline nga siya. Kanina ko pa nga siya tinatawagan, eh, pero wala. Antayin pa natin ng konti. Kapag wala siya, di uwi na lang din tayo. Ano pa nga bang magagawa natin? Di natin alam kung ano ang dahilan kung bakit wala siya. Sigurado ako, hindi yun pinayagan. Ano pang magagawa natin dito? Di umuwi na tayo. Sige, umuwi na tayo. Kausapin mo na siya bukas kung bakit hindi siya dumating. Inay naman, baka hinihintay na nila ako eh. Ay bakit? Sino ba ang mga kasama mo dyan? Si Ricky po at si Trina na kaibigan ko. At saan naman kayo pupunta ha? Mag-a-outing lang po kami. Hay nako, hindi na kayo tumitigil sa kaka-outing ninyo. Imbis na magpahinga kayo kung saan-saan kayo pupunta kasama ang Trina na yon. Inay naman, matagal na kaming magkasama ni Trina. Mula pagkabata namin, kami talaga ang magkasama. Ay kahit na, ikaw wala ka nang ginagawa dito sa bahay, kundi umalis at pumunta sa bahay nung kaibigan mong yon. Inay, bakasyon naman eh. Sige, hahayaan kita ngayon. Pero pagdating ng enrollment, magpa-enroll ka. Oh, Inay! Nahihirapan ako kuya na pigilan ang aking anak sa pakikipagbarkada sa isa niyang kaibigan. Mula pagkabata kasi kuya, magkasama na silang dalawa. Kaya hanggang ngayon na magkukuleyo na sila pa rin ang magkasama. Tuloy kuya, nahahawa na ang aking anak. At tinatamad ng mag-aral dahil ayaw na yatang mag-aral ng kanyang kaibigan. Minsan, kuya, ay Ano ka ba naman, Jana? Tagal ka namin hinintay ni Rico doon.
pero hindi ka dumating. Paano man kasi? Hindi ako pinayagan ni inay. Pinayagan niya ako, pero wala na kayo doon. Hindi ko na kayo inabutan. Ito kasing si Ricky, nagmamadaling umuwi. Kaya umuwi na kami. Nakakainis talaga si inay. Medyo naghihigpit na siya ngayon sa akin. Teka, magkukuleho ka ba? Yun ang sabi ng inay ko. Pipilitin daw nilang makapagtapos ako. Alam mo, ako, ayoko nang mag-aral eh. Pinipili din ako ng ate ko na mag-aral sa kolehiyo, pero tinatamad na ako. Paano yan? Di wala akong kasama. Sige na, mag-aral ka na para may kasama ako. Alam mo, marami akong nakikita na nakapagtapos ng kolehiyo, pero wala rin silang trabaho. Kaya tama na itong natapos ko. High school lang. Ha? Trina! Dahil doon sa kababata niya na si Trida. Bakit? Hindi na ba mag-aaral si Trina sa kolehiyo? Hindi na raw. Tinatapad na raw siya mag-aral. At gagayahin na rin ng anak mo, ganun ba? Bay, hindi pwede yung gusto niya. Mag-aaral siya Soledad sa ayaw at sa gusto niya. Ay ikaw na kaya ang kumausap sa kanya. Ba talagang kakausapin ko siya? Hindi pwede ang gusto niyang mangyari. Maraming gustong mag-aral. Na kapos sila sa buhay. Pero siya, meron naman tayong perang pampaaral sa kanya eh. Ewan ko ba dyan sa anak mong yan? Hindi niya alam na ang pag-aaral ay mahalaga sa isang tao. Sandali rito, Diana. At may pag-uusapan tayo dalawa. Bakit po ba, Itay? Itong darating na semester, magpapa-enroll ka. Itay, pag-iisipan ko pa po. Kasi hindi na daw mag-aaral si Trina eh. At ang ibig mo bang sabihin kapag hindi na mag-aaral yung kaibigan mo, hindi ka na rin mag-aaral, gano'n ba? Wala akong kasama. Ano kung wala kang kasama? Hindi ka na bata, Diana. Huwag mong sayangin ang binibigay ko sa iyong pagkakataon para makapagtapos ka sa kolehiyo. Hindi ba pwede, Itay, sa susunod na lang na semester, magpapahinga muna ako kasi parang pagod pa ang katawan ko. Ako, bakit? Nakakapagod bang mag-aral? Yung iba ngayon halos umiyak sila kapag pinapatigil sila ng pag-aaral nila. Pero ikaw, ako pa ang nakikiusap sa'yo para mag-aral ka. Talaga namang nakakapagod ang mag-aral, Itay. Ipapahinga ko muna ang utak ko. Saka na ako mag-aaral sa kolehiyo. Ano? Ako'y napipikon na dyan sa anak mo, Soledad. Hirap kausapin at umintindi. Ay bakit? Ano bang sabi sa iyo? Piruin mo naman sa akin ang sinabi niya. Na magpapahinga daw pa siya sa kanyang pag-aaral. Ipapahinga yung utak niya. Meron bang ganun, Soledad? Hay dako. Malakas ang influensya na kaibigan niya sa kanya. Palibhasa kasi, hindi na pinilit ng magulang niya na mag-aral. Kaya patis dyan araw na niya mag-aral, ganun ba? Siguro. Kausapin mo yung anak mo, Soledad. Dahil kapag ako nainis sa kanya, ipadadala ko yan sa probinsya. At hinding-hindi ko na siya pag-aaralin. Mas lalo nang ayaw niya doon. Wala siyang kakilala doon. Kaysa naman nandito siya. Hindi naman siya nag-aaral.
Sinasayang lang niya ang pagkakataon. Yan na nga ang sinasabi ko sa kanya eh. Huwag niyang sayangin ang pagkakataon na makapag-aral siya sa kolehiyo habang malakas pa tayo. Sige, kausapin mo muli ang anak mo. At kapag talagang ayaw niya nang mag-aral, ipadadala ko yan doon sa probinsya sa kapatid ko. Tingnan ko lang kung anong gagawin niya. Nagalit na kuya ang aking asawa sa aming anak dahil ayaw na niyang mag-aral o ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Ang gusto ng asawa ko kuya ay magtapos siya habang malakas pa kami. Gusto namin kuya ay mayroon siyang natapos na pinag-aralan para nang sa ganoon sa pagtanda niya ay meron siyang armas sa kanyang paghanap buhay. Sobrang na-impluensya kuya o na-impluensyaan siya ng kanyang barkada na ayaw nang mag-aral at ipagpatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo. Ginawa na naming lahat kuya para siya ay makumbinsi at magpa-enroll sa kolehiyo pero talagang ayaw niya. Ano po ba ang dapat namin gawin kuya para makumbinsi namin siya sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo? Sana po matulungan niyo ko kuya sa aking nilapit na problema. Lubos na gumagalang Soledad. Alam niyo, Aling Soledad, medyo mahihirapan din kayo na pilitin siguro si Jana sa kanyang pag-aaral. Kasi ito base sa mga nakikita ko, kapag pinilit mo kasi yung anak mo na mag-aaral, kung hindi naman niya gusto talaga, abay, sayang lang yung perang gagastusin ninyo. Mababarkada lang yan. Gusto mo ba na mangyari na kunwari nag-aaral siya at hindi naman siya pumapasok? Mag-aaksaya kayo ng pera. Total, bata pa naman yan. Mas maganda siguro kung hintayin ninyo na magkusa siyang muli na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral nang sa ganun ay hindi naman sayang ang pera ninyo. Yan ang sabihin mo sa asawa mo, Aling Soledad. Bata pa naman yan. Huwag niyo siyang biglain. Na-influensyan lang siguro ng kanyang barkada na ayaw nang magpatuloy sa pag-aaral. Pero napaka-importante, Aling Soledad, ang pag-aaral. May mga ibang bata dyan na gustong-gustong mag-aral pero walang magawa ang mga magulang. Pero yung anak ninyo, may pera naman kayo. Kayang-kaya ninyong pagtapusin sa kolehiyo pero ayaw niya. Maraming ganyan na nangyayari, kabaliktaran. Yung mga mayayaman o may kaya sa buhay, ayaw nang mag-aral. Samantalang yung mga mahirap ang buhay, yun ang gustong-gustong mag-aral. Pero ang importante kasi sa buhay ng isang tao, may pinag-aralan ka. Dahil kung sakali na dumating ang panahon na magkapamilya ka na, abay hindi ka mahihirapan na maghanap ng trabaho. Kapag wala kang natapos kasi ngayon, pumasok ka ng trabaho, hahanapan ng papel. O anong ipapakita mo ngayon? Sa ngayon siguro wag niyo munang pilitin si Jana. Medyo amu-amuhin ng konti. Papayag ganyan. Siguro naman talagang gusto pang magpahinga. Alam mo naman siguro sabi niya, ipapahinga muna ang utak niya dahil pagod na. Ibang klase talaga yan, alam niyo. So, yan na lamang siguro masasabi ko, Aling Soledad. Unti-unti, kung gusto niyang magpahinga, sige, pero makukumbinsin niyo rin yan sa bandang huli. Huwag niyo lang bibiglayin.
Bueno, yan na lamang muna siguro masasabi ko sa iyo, Aling Soledad. At naway, kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit. Hindi na problema. Pero mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras sa timpilan, inyo pong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.